Hello, kamusta po? Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si JDB uli, ang inyong abang lingkod. So, pag-usapan natin ngayon itong good news pero bad news para sa mga Digonians. Dahil, according to Trillanes, sabi niya the subpoenas are out. Ito pong subpoena na to, dalawa. Isa kay Harry Roque, kay Harrieta, Harry Tess. Kay Harry Tess ka kasi, yan. Meron ka tuloy subpoena. Tsaka kay Byron, kay Banat Bay. So, ito'y dahil dun sa demanda, di ba? Parang nakarambuan lang na balita nga na dinimanda ni Trillanes yung eto si Harry Tess, tsaka itong si Banat Bay at yung ibang mga content creators. No, yun namang iba, maliban sa kanilang dalawa, ay sa NBI niya sinampahan ng reklamo. Maybe for possible tracing, di ba? Kasi yung iba, pseudonym. No, pseudonym yung ginamit nila sa mga SOCMEDs nila. And then, pagkatapos noon, alam niya, akala ko ang tatapang ng mga Digonians. Kinabukasan lang po, yung iba sa kanila sa Twitter ay nag-delete na ng kanilang mga accounts. Grabe. Yung iba, na let's say nasa Pasig, bigla akong napunta sa Canada. Okay, so ano ba tong dahilan ng kinaso sa kanila? Paninirang puri. Kasi nga naman, inaraw-araw na nila, kinarir na talaga ni na Harry Roque, ni na Banat Bay at ng mga Digonians, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte na binenta ni Trillanes etong Scarborough Shoal, yung Spratly Islands, dyan ho sa mga Chino. Sino, unang-una, tingnan na lang po natin kung ito ho ba'y may katotohanan, sino ho ba ang ass kisser ng mga Chino? May dumadaang bus. Okay, di ba? Siyempre walang iba kundi ho yung nakaraang administrasyon. And then si Trillanes, ano to, siya yung nagpabalik-balik, no? Sa Pilipinas, may mga meeting kasi. It's like 16 yata, 15. So may mga series of meetings sa pagitan ng mga Chino at ang Pilipinas. Regarding dyan sa standoff sa Scarborough Shoal na nangyari ho noong 2012. So ang layunin nito ni Trillanes, base na rin doon sa kanyang vlog, sa paliwanag niya, ano nga ba talaga ang nangyari doon sa backdoor channeling na ginawa niya. And take note he was authorized by Pinoy, by the former president. Kay, ito si Aquino. So, authorizado ho ni Pinoy. Okay. So, sa tingin nyo kaya, kung ito lang ho common sense, kung ikaw po ay hindi ka naman tuta ng China, tapos meron kang inauthorize na isang tao, let's say ikaw yung authorized, no, para makipag-negotiate, para hindi tuluyang mawala sa atin ang teritoryo o itong ating exclusive rights diyan sa Scarborough Shoal. Ano ba yun? Ipagkakanulo mo ba ang bansa mo? At saka, bakit ho naman mapagkakatiwalaan si Trillanes? Well, tandaan nyo, hindi po niya trinaydor si Gloria Arroyo. Nag-aklas sila, Trillanes, nung panahon ni Gloria. Kasi nga, sa hindi naman na magandang nagiging trato sa mga Navy. So, yung sa kanila po ay merong malalim at valid na dahilan. Alright? Hindi ho pamumulitika, hindi ho para pag nawala si Gloria sa pwesto, siya ay magiging presidente, hindi ho ganon. Ang kailangan lamang nila noon ay yung reformation nung pagtrato ng pamahalaan natin sa mga state forces, lalo na sa mga Navy. Anyway, going back, lagi ho kasing sinasabi nila Harry Roque, ibinenta ni Trillanes, ganoon din si Banat Bay, sinundan na rin po ng iba pang mga Digonian content creators and influencers na ngayon, pare-pareho silang nahaharap po sa pag-uusisa, pag-iimbestiga sa kanila ng NBI. Ang tanong, katuwiran kasi ng iba dyan, may depensa naman yan, di ba? Oo, may depensa po sa libel. Ang libel nga pala, pwedeng isampay yung kaso na yan, 1 taon ang palugit ng batas mismo. Okay, so nilibel ka, so you have 1 year to file a case. No, about kahit anong libel. Let's say a cyber libel o yung regular libel, original yung printed, diba? Or oral defamation. So any forms of libel, meron itong 1 year prescriptive period. Ang problema, magmula noong 2016 na naupo sa pwesto ang mga Duterte, talagang lagi nang binanatan dahil kritiko nila ito si Trillanes. Lagi na nilang sinasabi yon na ito nga lagi sinasabi ni Digong
na binenta niya ang Scarborough, Spratlys, 'di ba? Pero wala naman silang mailatag ng mga pruweba. Pero si Digong may maliwanag yung pruweba na siya po ang nagkanulo sa mga Pilipino, 'di ba? Dahil po yung mga actions niya, ito yung nagpalaki ng ulo ng mga Chino diyan sa West Philippine Sea. Hindi ba tanong sabi ng mangingisda noong nakaraan, noong 2016 nung pag-upo ni Duterte raw nakabalik sila sa pangingisda sa Scarborough Shoal. Totoo naman 'yon. Base naman po kasi sa extraordinary agreement ng Duterte administration noong 2016 at saka nitong Chino, pinapayagan nilang makapangisda ang mga Pilipino uli doon sa Scarborough Shoal, pero sa labas lamang po, surrounding areas. O yun, going back, surrounding areas lamang ng Scarborough Shoal. Okay, so paligid lang. So, taliwas sa kanila ang sinasabi na nakabalik po sa loob ang mga mangingisda, hindi ho. Kasi sabi ng mga mangingisda rin na nasa Sambales tayo, 2016, 2014, 2013, ganyan, 14, until nung panahon ni Duterte, may nakaharang ng barko sa bunganga ng Scarborough Shoal. Kaya hindi sila makapasok. Kasi kung saan ka po nag-enter at isa lang yung entrance doon ka rin mag-exit sa Scarborough Shoal. So sa labas lang sila nakakapangista. At nang dahil daw po sa gentleman's agreement, sabi nung mangingisdang naka-black, ay muli na namang nanghara sa mga Chino. Bakit nga ho kaya? Kasi nagagalit yung mga Chino or pinang-leverage nila sa atin, sa ating presidente, na kilalanin itong kasunduang pinasok ni dating Pangulong Duterte sa kanila na kung saan pinahinto sumang-ayon ito na walang gagawin do sa West Philippine Sea, kasi wala nang upgrade, walang talagang magpapaalam agreement, isa magpapaalam tayo kapag tayo ay magkakaroon ng resupply mission, di ba? Ang meron pa yung status quo agreement na kung saan walang galawan, hindi natin i-reinforce yung BRP Sierra Madre. Kasing sumang-ayon siya doon sa gusto ng mga Chino na kung saan mabulok at madurog na lamang ng panahon ang lumang barko na station ng ating mga Navy. Tapos doon, mawawala na tayo ng strong presence sa Ayungin Shoal. Hindi ho ba't katraidoran yun o katangahan yung ginawang aksyon na yan ni dating Pangulong Duterte? Sabihin natin hindi pinag-isipan yung kanyang aksyon kung ano yung magiging epekto nito. Diba? O baka naman talagang sadya na gano'n ang kanyang ginawa dahil nga naman mahal na mahal niya ang China dahil inaasahan niya ang ekonomiya ng Pilipinas ay mapapaunlad ng mga Chino, which is I doubt, diba? Hindi naman po kasi kaibigan ang trato tayo. Hindi po naging kaibigan ang trato ng China sa atin. Lagi lamang tayo ang tingin nila sa atin is something na meron ba silang mahihita, meron ba silang makukuha rito sa atin. Diba? Kung something favorable, tignan nyo ha, kung totoong tayo ay kaibigan ng mga Chino, bakit nakikipag-agreement sila sa nakaraang administrasyon o maging dito kay PBBM noong January 2023 na pumunta siya doon, meron silang mga kasunduan na kagaya ng yung communication, direct communication ng dalawang pangulo, pero wala hong black and white yung kanilang mga kasunduan. At ganun din ho yung mga kasunduan ng Presidente Duterte at ng President Xi sa China. Wala rin ho silang mga written agreement na pinirmahan nila. So, laway-laway lang ho talaga na pwedeng dagdagan. Diba? Kaya nga sinasabi ng iba na yung mga sinasabi agreement na yan, invento lamang po ng China. Yan naman ho ay ayon doon sa mga Digonians na hindi nila nagugustuhan yung ginagawa ng China na iniipit na si Tatay Digong. Tapos tinatanggi naman niya yung kasunduan niya. That's a problem kapag duwag ang isang leader, 'di ba? Pumayag na magkaroon ng kasunduan pero ayaw ng black and white. Now, balikan natin ito. So itong sinasabi nila laban kay Antonio Trillanes na binenta. If I'm not mistaken, pagbaba pa lang ni Trillanes sa pwesto noong 2019, right? Ay meron tong ginawang vlog. Pinaliliwanag niya ano ba ang nangyari doon sa backdoor channeling. Na kung saan nga ang purpose nito ay hindi po tuluyang maagaw ng mga Chino yung teritoryo natin. Kaya nagkaroon ng series of communications or meetings sa pagitan ng mga Chino at nito ni Trillanes sa China at saka rin sa Pilipinas na unti-unting maglalabas sa mga barko nila ang Chino.
Kasi nga, nasa halos 200 yung kanilang mga barko na nandoon. Ngayon naman, ang ginawa ni Pinoy, na mag-standoff, nagyabang, pinadala yung ating battleship na nag-iisa. Ang pinadala ng China, nako, halos 200 sari-saring klase ng mga barko. Navy, Coast Guard, Maritime Militia Vessels, di ba? So, bagamat na ipaliwanag na yan ni Trillanes, and then kung gagamitan po natin ng common sense, wala hong makapagbibenta ng teritoryo, lalo na't ikaw ay isang senador lamang. 'Di ba? At labag yan sa saligang batas. Sabihin man natin na nagkaroon ng ganyan na concluded na bentahan. Pero when it comes to legality, wala akong bisa yun. 'Di ba? Kasi senador siya eh. Tapos authorized pa siya sa backdoor channeling. Though it is allowed, okay, it is legit, pero hindi ho kabilang doon ang magbenta. Ang purpose po nito, at yun naman po talaga ang mas makatotohanan, ay mga pag-uusap ng lihim kung paano nila mapapahupa ang tensyon noon sa Scarborough Shoal. At ang problema kasi ng mga Chino noon, kung basta na lang nilang ibabalik sa atin ang control doon, sila naman ang gigisahin ng mga kababayan nila. Kasi nga, ibinalita nila that successfully na ipagtanggol nila sa mga Pilipino ang Scarborough Shoal. And then they already have a strong presence. Tapos mababalitaan na paalis ng mga Pilipino. Diba? So mapapahiya po sila. So, kaya po, ang kasunduan nila roon, sabi ni Trillanes, unti-unti ang pag-aalis, linggo-linggo, 2, ganyan. Pero tayo, sabi niya nga kay Pinoy, huwag mo nga alisin ang tropa natin dyan. Ang problema, hindi ganun ang nangyari. Umalis tayo, tapos sabi nga nila, dahil nga po kay Kurt Campbell, na tawag dito na siya ang nakapag-kumbinse sa ating DFA Secretary noon, tsaka rito ho sa ating ambassador to the Washington, Mr. Cuisa, di ba? And then the rest is history. So ngayon, paulit-ulit po, halos inaraw-araw na dahil pinupuna ni Trillanes ang confidential agreement or yung gentleman's agreement, gentleman's agreement ni Digong at sa China, ngayon, to save his ass, eto pong sila Harry Roque at saka etong sila Banat Bay and the rest, wala ho silang ginawa kung hindi araw-arawin na lang na yung paninirang ganyan laban kay Trillanes. Under po ng cyber libel. O kahit na saan anong klase pa mang anyo ng libel, ito po ay tinitingnan dito, yung hindi na po yung totoo ba yung kwento mo, yung sinasabi mo. Kung hindi po, yung intensyon. Unang-una, bakit yung sinasabi yan? What's the purpose? Diba? Obvious na obvious, sirain ang reputasyon ni Trillanes. He already made the explanation, and I'm sure na panood niya ng mga taong ito, pero talagang gusto nilang ituloy yung kanilang mapanirang naratibo. So, ayun na nga ho yung nangyari. Diba? So, dalawang subpoena ang lumabas. I think past 24 hours lang ata ito na nailabas yung subpoena na yan. Okay? And again, yung iba ho ay to follow kasi po nasa investigasyon na ng NBI. Okay, mga nasa Twitter, yung nasa Facebook, yan. So good luck sa kanila. Diba? Bakit po kasi hindi kayo pwedeng lumaban ng patas? Kung ayaw ninyo kay Trillanes, gusto ninyo siyang kalabanin o punahin, palagay ko naman mas mainam kung gagawin ninyo, base ninyo sa facts. Diba? Hindi yung gawain ng mga dilawan ng araw na magpi-fake news, tapos ngayon kayo itong fake news peddlers. Ayan tuloy. Diba? Nakakahiya ho para sa isang abogado ang nakakasuhan ng paninirampuri. Kasi as a officer of the court, hindi ka dapat makasuhan niya kasi there's a presumption na expert ka na dyan kasi it's a basic po. Basic yung libel, klase ng kaso. Diba? Kasi ikaw ngayon yung may kaso ng paninirang puri, oh my God. Diba? Mapanirang puri na, tapos si protector pa ng human rights violator na si Duterte. Ano ba naman yan, Attorney Harry Roque? Grabe ka, ganyan mo na pinababa, ganyan mo nang sinira ang iyong pangalan na dating human rights advocates. Ngayon, protector ka na at mapanirang puri pa. Okay, so good luck na lamang po sa inyo and enjoy. Alright? And ako ulit si JDB. Maraming salamat.